Kala ko, Shane, kung di mo nakita yung post ko sa Facebook, kasi na-delete ko din. Kasi sa lolo niya yun. Okay. Thank you so much, King. Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. So panibagong video, panibagong update na naman ang ating pag-uusapan. And tonight, may kinalaman po ito sa naging post ni Nico Natividad laban po rito kay Vice Ganda. So alam naman po natin na ang dalawang pong yan ay may pinagsamahan din naman, diba? So kaya itong mga kapamilya fans na nag-stand at dumedepensa kay Vice Ganda, hindi nagustuhan ang buwelta nitong si Nico kahit wala siyang binigay na pangalan. And kanina nga dito sa Showtime, for sure marami po nag-aabang sa mga magiging sagot nitong si Vice Ganda dahil inaasahan po nila na mayroon po itong gagawing pang-aasar o pagpaparinig. Usually ganyan naman po kasi si Vice, no? Kapag may tumitira sa kanya, meron din po siyang mga banat. Naalala ko tuloy yung kay Kuya Kim, yung issue po nila ang dalawa ni Karil naman, ni Vice and Karil. Diba nakisawsaw din po si Kuya Kim noon na naging parte din po ng It's Showtime. Then kinabukasan inabangan po talaga ng mga tao yung magiging reaction nitong si Vice Ganda. And ayun nga, nagparinig itong si Vice na siyang nangyari po naman ngayon or nangyayari naman ngayon dahil sa mga post na inilabas or mga opinions, reaksyon na nitong si Nico sa nangyari pong issue sa Showtime. Pero dinilit din naman daw po agad ito. So ano nga ba ang sinabi nitong si Nico para mag-react at bumwelta itong si Vice Ganda sa kanya? Pero po, merong mga nagtatanggol dito kay Nico, no, na pwede naman daw porke magkakilala, magkaibigan, kailangan lang i-tolerate yung mali ni Vice, lalo na't itong si Nico, ayon sa kanyang pagbabahagi, ay naka-experience siya ng ganon. Sabi dito, si Nico lang ata ang may paninindigan at prinsipyo sa mga katrabaho or nakatrabaho ni Vice. The rest are konsentidor. Sabi naman ng isa, napakalungkot lang isiping dahil nagsalita si Nico Natividad ukol sa issue ni Vice. At Christine ay nilabel nyo na si Nico as ungrateful. Kailangan ba na ang mga artistang nagtatrabaho sa inyo ay pumabor sa inyo? Pilit nyong inaalisan sila ng kalayaang makapagsalita. Sabi naman dito, parang may idea na ako kung bakit may hugot si Nico kay Vice. Totoo ba? Yung Beauty and the Bestie nasa final cut, hindi na palabas since niya. So, ilan nga lang po ito sa mga naging komento ng mga netizens. Meron pong kumakampi dito kay Nico dahil nagbigay lamang ito ng kanyang opinion, lalo na at sabi nga niya ay na-experience din po niya yung mapahiya on national televisions. So, pag ganun po kasi, mas ramdam mo at alam mo yung pakiramdam nung tao, kaya ikaw ay nag-i-stand sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na porke kaibigan niya si Vice or katrabaho, ito-tolerate na lamang niya yung mga ganong actions. Pero syempre, nandyan din po ang mga tagapagtanggol ni Vice Ganda. And tinatawag nga pong very ungrateful itong si Nico. Grabe po ang issue ngayon sa social media. Palala po siya ng palala at palaki po siya ng palaki. But before that pala, no, sa kabila po ng kaliwat ka ng negatibong natatanggap na komento ngayon ni Vice Ganda mula po sa mga netizens, tila keber naman po ito or dead malang sa mga bashers niya. Katunayan po niyan ay meron po siyang pagpopromote po ngayon sa mga magiging ganaps po ngayong 2024. Bagong post po niya sa kanyang social media account. Mga proyekto na dapat pong abangan ng mga fans. So kahit gano'n, overloaded pa rin po talaga sa project. Ito pong si Vice Ganda, and may tuturing na talagang siya po ay big artist ng ABS-CBN. Anyway, ito na nga, pagpatuloy po natin ang update kay Nico. Base po kasi sa kanyang mga post, naaawa ako sa dalawang contestant.
Gusto lang nila ma-experience at ng exposure, pero sobrang trauma yung nakuha nila. So, wala siya pinangalanan dito kung sino yung mga contestant na yon, kung sino po yung nagbigay ng trauma, sa halip na exposure and masayang experience ang maranasan. Pero gets ng mga netizens kung sino ang kanyang tinutukoy dito. And isa rin daw sa nakikiride on ngayon sa issue. Sabi pa niya dito naman, lalagyan lang niya ng charot sa dulo. Lusot na yan. Ang dami ko rin nababasang ganitong comments po mula sa netizens na kung saan lalagyan lang daw ng charot sa dulo. Okay na. And sa sobrang daming issue ni Vice Ganda, hindi rin mo nila maintindihan kung bakit nananatili na parang pinapatrise pa rin itong si Vice Ganda sa kabila ng lahat na hindi until now nagbabago. Ganon at ganon pa rin ang kanyang style, lahat ng kanyang issues, panlalait at pangmamaliit di umano sa kapwa. Sabi nga dito sa komento ng isang netizen, hanggat maraming uto-uto na panatiko sa pang-iinsulto at pambabara, patuloy ang tagumpay ng kabastusan at kabulastugan on or off cam. Sabi naman dito, agree, tama is tama, mali is mali. Huwag niyong ipikit ang mata niyo, Kobo icon. Kahit alam niyo naman ang mali ang ginagawang pananalita or actions. Anyway, isa pa sa pinakamahabang post itong si Nico Natividad ay ipagpalagay na natin na beso talaga or nabebeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon manyakin sa live yung babae. So dito clear na na tungkol talaga sa Showtime yung kanyang mga pinopost. Hindi man niya pinapangalanan itong si Vice Ganda. Pero sabi pa dito, hindi naman niya intensyon na manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago pumeso. Kunyari lang, nabebeso talaga ha? O talaga siya ha? Naawa ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At syempre dun sa babae, na-offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya, alam ko, mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasi, napahiya yung lalaki, na sasabihin pa na tatadiyakan at pwedeng kasuhan. Again, sa akin lang po ito ha. Alam ko kasi ang pakiramdam na pinapahiya sa TV at napapower trip base sa experience ko. So actually, ang dami pong nagtatanggol dito kay Axel. Pero ganun pa man, ito namang si Axel, sa patuloy pong pagtatanggol sa kanya ng publiko, siya namang paghingi ng tawad kay Vice Ganda dahil nababash si Vice because of him. So dahil dyan, sinasabi tuloy ng ibang netizens na until now, hindi alam ni Kuya yung mali na yung ginagawa ni Vice Ganda sa kanya. Meron kasing ganun no? So sobrang pag-iidolo na rin daw siguro kay Vice. And ayun, pinagtanggol pa rin po niya hanggang huli itong si Vice. And sabi nga po dito, hindi daw po niya kahit kailan ipagbibili ang dignidad at pagkatao niya. Meron po kasi nag-aakusa sa kanya na baka binayaran siya para sabihin, ipagtanggol si Vice na tigilan na ang pangbabash kay Vice Ganda. So, wala daw po nangyaring bayaran na gano'n dahil hindi niya ipagbibili ang kanyang dignidad at pagkatao. So, sa kabila po ng lahat, siya ay pinagtatanggol itong si Vice Ganda sa issue. Kahit nabiktima na po ng pamamahiya on national television. Anyway, since nag-post nga po itong si Nico sa kanyang accounts na kung saan ay na-screenshot naman agad ng mga netizens dahil meron din naman daw di umanong pinagsamahan si Vice and Nico na tila ba nakakalimutan daw ni Nico iyon para makiride sa issue
at makakuha po ng simpatya or ng publicity. Narito naman po yung naging buwelta or pang-aasara ni Vice Ganda at pagpaparinig, reaction niya hinggil sa mga post ni Nico kanina sa Showtime. Alam niyo ba kung sino tatawagin natin? Sino? Ako, sino yan? Ay, nako, Day. Oh. Sasabihin ko muna ang pangalan. Ay, sige. Sabihin mo yung Gusto pangalan. niyo ba sabihin ko yung pangalan? Oh, O hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. sabihin mo. Ipo-post ko na lang. One year naman ina-atras mo. Kaya kaya namin compute yan. Grabe. Bahala. Sige, i-atras mo lang. Sige, i-retract mo yung message mo. Ibang klase. Oo. I-delete mo. Ganun. Din, ano? Kala ko, Shane, kung di mo nakita yung post ko sa Facebook, kasi na-delete ko din. Kasi sa lolo niya yun. Okay. Thank you so much, Kings. Sabi naman dito, mag-sorry ka na lang sa SOCMED, Nico, kay Vice para makita din ng mga marites. May lamat na friendship nyo, for sure. Pero at least nag-sorry ka. May point ka naman sa sinabi mo, pero dapat sinabi mo na lang through DM kay Vice para walang issue sana. Kaso, so di na niya tinuloy. Meron pa ditong pero valid naman ang opinion ni Nico. Embarrassing nga lang sa part ni Vice kasi sobrang taas ng pride niya. Ayaw umami ng mali. So, pero may point naman siya. Naiiba talaga ang definition ng tama at mali sa Pinas depending sa messenger. SMH. Nico is correct. The problem here is that Vice humiliated Axel in front of so many people. The remarks she did was unacceptable. Pwede namang sabihan yung mga tao in a nicer way and privately. Di sana magkakaroon ng ganitong issue if he knows how to think first before speaking. So kayo po ba? Anong inyong comments sa latest issue na to?